Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Kapitulo 4 na San Lucas from verse 1 to verse 4. Ang paksa po natin pag-uusapan base po sa mga talata natin babasahin ay ang mga temptations ng Mesiyas. Okay? The temptations of Messiah. Ang mga talata natin babasahin ay ang mga bagay na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayo po lahat ay ating basahin ang mga talatang ito. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu Santo doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya't gutom na gutom siya. Talatang 3. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanglibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilan ng mga kahariang ito, wika ng diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at may bibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako ay sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus na susulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus na susulat, huwag mo subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksoin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Kaya gaya po natin nasabi, ay ating pag-usapan ng tatlong tukso ng Mesiyas. The three temptations of Messiah. Base po sa mga talata natin binasa, ay ating masusumpungan ng unang tukso ng ating Panginoon sa Mount of Temptation. Ang tatlong tukso ng Mesiyas na nakatala po sa Ebanghelyo ni San Lucas na ating binasa, nakapalo po dito ang tatlong kaparaanan, lesson, kung paano ang bawat anak ng Diyos ay nasusubok. Nakapalo po sa mga tatlong tukso ito na naranasan ng ating Panginoon, ang tatlong kaparaanan kung paano ang bawat anak ng Diyos ay masusubok. Ang tatlong pagsubok na ito ay magiging pahirap ng pahirap habang po tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. Alam niyo po mga kaibigan, wala po mga bagay na mamahalaga na ating makukuha na ating masasabi na cheap, na sandali, mura. Sa lahat ng mga bagay na ating makukuha sa buhay na ito na mahalaga, ito'y kailangan natin paghirapan. Kaya, ang tatlong pagsubok na ito ay magiging pahirap ng pahirap habang tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay pananampalataya. Kaya sinabi po ni San Pablo, we have to work out our salvation with fear and trembling. Kailangan po natin pagtrabahuin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig. At susunod sa atin ang mga bagay nito sa ating buong buhay kung paano po ito sumunod sa Mesiyas, sa kanyang buong buhay dito sa lupa. He was tested in all areas in which we are tested. Siya po ay nasubok sa lahat ng dako. Gaya sa ating mga buhay, tayo nasusubok sa ating mga buhay, sa lahat ng dako ng ating mga buhay. Sinasabi po sa talata natin binasa sa talatang una, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. Ito po sinasabi sa unang talata. Sa oras na tayo itinawag sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo para maging Kristiyano. Listen. Sa oras na tayo tinawag ng Banal na Espiritu Santo para maging Kristiyano, we are led by the Spirit into the wilderness of testing and instruction. Tayo rin ay dadalhin ng Spirit ng Diyos
sa ilang ng pagtuturo, sa ilang ng pagsubok ng ating mga buhay. Ito po yung kinakita sa marami sa ating mga kapatid. Binalaan ko ng ilan, lalo sa mga bago tumanggap sa ating Panginoon, tinawag at sila ay tumanggap sa panawagan ng Diyos na sila maging Kristiyano. At sinabi ko mga bagay kanilang mararanasan. Suba sa lahat ng pabalang ito, aking nakita, gaya na aking nasabi, tayo ay kagadadalhin ng Panginoon sa ilang ng pagsubok at pagtuturo sa ating mga buhay. Ang ilan sa inyo ay tinuturuan ng Panginoon, sinusubok sa pamagitan ng mga kapatid, mahal sa buhay, mga bagay na pangyayari. Subalit, kung nagmatigas tayo, hindi tayo makakaabot sa mga bagay na pinaabot sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagdala sa ilang ng pagsubok. Kaya na aking nasasabi, ngayon sana sa patong ito ng ating mga buhay, hindi na tayo ay natuto na. Huwag tumingin sa kagamitan na ginagamit ng Diyos sa ating mga buhay. Maging ito ang ating kaibigan, mahal sa buhay, mga anak, mga kaibigan. Alam niyo po isang bagay kung inyong malalam kung kayo ay lumalago sa inyong pananampalataya? Isang tanda, kapag kayo ay hindi na natututong tumingin sa inyong kapwa para sa inyong kaligtasan at sa inyong pananampalataya o ang aking pananampalataya paglago sa ating buhay Kristiyan. Kasi sinabi niya, I am the author and the finisher of our faith. Hindi tayo kagad dinadala sa lugar ng permanenteng pananatili sa lupang ipinangako. Hindi kagad gaya ng bansa Israel. Paglabas ay ito, hindi kagad dinala sa lupang ipinangako. Gayun din sa ating mga buhay. Kailangan tayong dalhin sa ilang. Si Jesus na puspos ng banal na Espiritu, siya'y dinala ng banal na Espiritu Santo doon sa ilang ng pagtukso. Pagkatapos doon ang Mesyas ay tinukso ng Diablo, hindi ang banal na Espiritu. Although the Spirit leads us into the arena of testings, sa kabila po ang banal na Espiritu Santo siya po nagdala sa atin sa lugar ng pagsubok. Ang trials are exercised by the devil himself. Subal po yung mga pagsubok, ang gumagawa nito ay ang Diablo mismo. Listen, subal sa ilalim ng maingat na supervision ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang Espiritu siya nagdala sa ilang na pagsubok at pagtuturo. Ang gumagawa ng pagtukso, hindi ang Diyos, kundi ang Diablo. Subalit naman sa ilalim ng pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? He knows when to send rain in your life. He knows when to send the burning sun of tribulation in your life. At alam niya kung ano ma-accomplish nito sa inyong mga buhay. Ang ulan ng pagpapala, alam niya ano magaganap ito sa inyong mga buhay. Ano ang kanyang mahihubog sa inyo. At alam niya kung sobra ng ulan sa inyong mga buhay, kailangan ng ating araw ng kapigatian so that we will be the person God wants us to be in the image and union with His Son. Ang ilang ay isang lugar kung saan tayo ay makikipagbaka sa ating mamanahin sa ating Panginoong Jesucristo. Diyan tayo makikipagbaka. Kaya ang Israel, ang ibig po sabihin ng salitang Israel means he struggles with God. Siya po ay nakipagtalo. Siya po ay nakipagbaka sa Diyos. Ang ilang or the wilderness, kapag sinabi pong ilang, ito po ang disyerto na kailangang lakbayin ng bansang Israel patungo sa lupang ipinangako. Ay hindi lugar para maging foolish, hindi lugar na tayo po ay magloko at incautious. Ang ibig sabihin na isang lugar na hindi walang tayo ay pabigla-bigla at walang ingat. No! Kapag tayo po ay dinala ng Diyos sa ilang ng ating mga buhay, hindi ito panahon para magloko at hindi tayo nag-iingat. Hindi po itong ganitong panahon. Dahil dito po tayo ay nasisifted. Dito po tayo ay sinusuring mabuti ng Diablo. At halos lumabas sa ating likas ay para sa examination na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang ating walang hanggang kainat-nan ay nakasalalay doon sa ating pagdugon, doon sa ilang ng pagsubok. Kaya, kung kayo, marami sa atin ngayon ay nasa ilang ng pagsubok at pagtuturo ng Diyos,
Dito po nakasalalay ang inyong destiny, ang inyong magiging kainatnan. Nandiyan po kayo, gaya ng bansang Israel. Ilan na nakapasok sa lubang ipinangako? 2 sa milyong-milyong lumabas sa bansang Egypto. Dito nakasalalay. Sana aking dalangin habang may panahon pa, dingginin ninyo at harapin ninyo ang tunay na kalagayan ng ating buhay spiritual. Ang tunay na kalagayan ninyo sa harapan ng Diyos. Sana tayo po umaabante, hindi umaatras. Ang Mesiyas ay hindi kumain sa mga araw na yon. Ipinapakita ng pagsubok sa ilang ay hindi oras ng kaginahawan at kaluwagan. Sa oras po na tayo nandito sa kalagayan ito, hindi po sa oras na kaginahawan o kalusugan. Sa bagay po alam natin na walang pagtutuwid ng Diyos sa kasalukuyan na nagbibigay kasiyahan. Hindi ba? Kundi grievous. Ang pagtutuwid ng Diyos ay nagbibigay ng hapdi sa ating mga buhay. Kaya we must arm ourselves with a mind to suffer. Yan po sinasabi ng Biblia. Kailangan natin, dapat tayo maging handa sa pagtitiis sa ating mga buhay. Pagkatapos sinasabi ang Mesiyas ay nagutom. Nagutom siya. Ang ating pong pakikipagbaka sa ilang, iniiwan tayong famous, gutom sa mga mabuti mga bagay ng Diyos. Iniiwan tayong gutom sa mga bagay na mabubuti na mula sa Diyos na pinaranasan nung una natin nanampalataya. At sa buhay mismo, ito ang panahon ng deprivation. Ito ang panahon na parang inaagaw ng lahat ng mga mabubuting bagay na mula sa Diyos sa atin. Minsan ang ating mga kaibigan na hindi pwedeng makihati sa pasanin ng ating sitwasyon. Tayo lang ang nakakadama ng iyong mga tinig na ating naranasan. Ang kulang ng simpatsya at pagkaunawa sa iba ay ginagawang lalong masakit ang ating naranasan. Nung sa panahon na nagugutong Mesiyas, ang dyablo ay dumating sa kanya. Ito pong kanyang ginagawa. Noong sa panahon ang nagugutong Mesiyas, ang dyablo ay dumating sa kanya. Ang dyablo ay pasimula nagsalita sa kanya pagkatapos ng 40 araw ng pag-aayuno. The devil speaks to us when we are weak. Ang dyablo po ay magsasalita sa atin kapag tayo ay mahina. He waits until we have been worn down by painful circumstances. Ito ang kanyang ginagawa. He's always lurking. Ito ang kanyang ginagawa. Magsasalita siya sa atin kapag tayo mahina. Siya naghihintay hanggang tayo po ay pagod na, hapon ng hapon sa mga bagay na masasakit na karanasan sa ating mga buhay. And then He moves in with His counsel. Kaya ilan sa inyo nakakabulalas ng mga salita, lalo na sa panahon ng paghihina. Ito po yung kinapansin. Ang inyong mga salita hindi nyo tinitimbang. Mga desisyon na dapat nyo gawin na nakasalalay inyong kinabukasan ng inyong sarili at ng buong pamilya. Minsan, alam niyo po, hindi sa darating na, oy, naandito ako. Mukha siyang sinasabi ng Biblia, siya laging dumating as an angel of light. Magagandang payo niya. Okay? Kaya, alam niya kung ikaw ay nasasagad. Alam niya kapag ikaw sumusuko. Doon siya matalas. Kaya, ang kanya sasabihin ay ganito, guys, sinabi niya sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 3, and the devil said unto him, if thou be the Son of God, sinabi niya sa ating Panginoon, kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi po sinabi ng diablo sa Panginoon, since you are the Son of God. Hindi niya sinabi yan, yayamang ikaw ang anak ng Diyos, but if you are the Son of God, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, ganito ang kanyang sinasabi. Ganito rin kaparaanan ng paglapit niya sa iyo at sa akin. Lagi niyang tinataas ang katanungan sa ating posisyon sa Diyos. Umaasa siya na tayo ay mag-react sa di banal na kaparaanan, o kaya tayo ay mag-alinlangan, o tayo ay madi-discourage. If you are the Son of God, hindi niya sinabi, yayamang. Lagi niyang tinatanong yung posisyon kay Kristo. Kaya our trials begin with the raising of the question of our very salvation and calling. Dito po nagpapasimula, lagi niya tinataas ang ganitong katanungan patungkol sa ating kaligtasan at panawagan. Ikaw ba'y anak ng Diyos? Ugali mo yan? Ikaw ba'y ganyan?
Ganyan bang Kristiyano? Lagi. Itatas niya ang ganitong mga katanungan. But the Word of God remains true for you and for me. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Batong ito, na ito'y maging tinapay. Ito po ang bread question. Ito po ang katanungan patungkol sa tinapay. Ang siyang unang problema na inarap ng maraming mga tao kapag ang panawagan ay dumating sa kanila. If I serve the Lord, meron ko na dinig ganito, if I serve the Lord, how will I eat? Kung paglilingkuran ko ang Panginoon, paano kakain? How will my children eat? Paano kakain ng aking isang bayan, ng aking mga anak? How will I pay my rent, my mortgage, my bills? Paano babayaran ng aking mga dapat bayaran, kuryente, etc.? Hindi ito isang katanungan patungkol sa kasalanan, but of survival. Ang katanungan dito ay patungkol sa kung paano tayo manatiling buhay. Nagiging dahilan na pag-alala na maraming magiging alagad ng Panginoon. Ilan po mga tao ang tumanggi na maging Kristiyano at napansin. Tumanggi maging Kristiyano dahil kanilang inilagay ang material na seguridad bilang number one must be clothed. Ang bawat sabi kailangan madamitan. Everyone must provide for his family. Naunawaan po ito ng Diyos. Higit kaysa sa atin. He knows that. Ipinangako po ng Diyos sa atin na magdepende tayo sa Kanya na ipagkaloob niya ang ating pangangailangan dito sa mundo. Kaya sinabi niya sa Matthew 6, verse 24 to 34, read that passages over and over again. Kaya sinabi niya, consider the lilies. Ang alang niyo mga bulaklak. Ang mga ibon na ito, sino nagpapakain sa kanila? Sino nagdadamit sa kanila? Kaya si Solomon sa magagaling ng damit sa kanyang kaharian, hindi siya nakakasot na gaya ng damit na mga bulak sa parang at kabukiran. Ang Diyos ang lahat ng gumawa. Kailangan nating isipin yon mga bagay na sinabi ni Jesus patungkol sa kusang loob ng Diyos at abilidad niya na tayo kanyang ingatan at aalagaan. At pagkatapos doon, tayo ay magpasya sa ating mga sarili kung pwede o hindi natin pagkatiwala ng Diyos sa ating mga buhay. The first field is the issue of bread. Ito sinabi. Iutos mo sa bato ito na maging tinapay. Etong unang pagsubok. Ang unang issue na inarap ng mga mananampalataya nito. Ang tinapay, kailangan para sa ating pisikal na buhay dito sa lupa. Kailangan natin yan para tayo mabuhay. Ang sa katawan, sa kasalukuyan, parang determinado na kanya pong patunayan ng tao ay isang hayop na ang kanyang business sa buhay ay ganito. Yung magtrabaho, kumain, maglaro, matulog, at magpakarami. At kung lahat na ito ay pagkaloob, ang tao ay ganap at fulfilled sa kanyang buhay. Nothing could be farther from the truth sa bagay nito. Wala pa lalayo sa ganitong katotohanan. This is the destiny of a dog. Alam po ninyo? Ito rin maging kainat na ng sangaso. Ang aso ay kumakain, naglalaro, natutulog at nagpapakarami. If he works, kung siya nagtrabaho, the dog does, alam po natin yan. So, in order to eat, play, sleep, and reproduce. Ito kanya ginagawa. Natulog, naglalaro, nagpapakarami. Man can reduce himself to the animal level if he chooses to do so. Kaya po ng tao na kanyang babakan niya sarili doon sa kapatagan ng sangayob kung kanyang nanaisin. We make the choice now. Kailangan tayong gumawa at mamili. Can men live by bread alone? Ang tao ba'y pwedeng mabuhay lamang sa tinapay? Ito ang issue sa unang pagsubok ng mga anak ng Diyos. Pwede bang magkaroon ng buhay dito sa lupa, hiwalay sa buhay ng Diyos? Posible ba? Or are we elected to partake of the substance of God so we truly may live in the age and possess eternal life in the ages to come? Ano kaya? O kaya tayo pinili ng Diyos na makibahagi, kumain sa mismong substance. Ano yung substance ng Diyos? Ano yung substance? It is what a thing consists of. Itong nais ng Diyos, na tayo po ay ang sangkap ng Diyos, ang kanyang pagka-Diyos,
lahat ng sa Kanya ay ating kainin at magibahagi para tayo po ay tunay na mabuhay sa kasalukuyan na kapanahunan, taglayin ang walang hanggang buhay sa panahon na darating. Kaya sinasabi, command this soul that it may be bread. Etong sinasabi at inuutos. Iutos mo sa tinapay nito na maging baling mo, sabi niya, ang lahat ng talento na ibinigay ng Diyos sa iyo, doon sa trabaho, paano ka mabuhay dito sa lupa. Ang pinakamahalaga aspekto ng buhay ay ang iyong sinusubo sa iyong bibig. Eat, drink, and play. This is the whole meaning and the purpose of existence. Ito kayo sinasabi. Huwag mong pansinin ang salita ng Diyos dahil hindi naman mapagkakatiwala ng Diyos ang kanya pagnasa para sa iyo ay alisin ano yung kailangan mo at inanasa mo sa iyong pananatili dito sa lupa. Ganito ang mga payo ng Diablo sa atin. Ang unang tukso nito, itong kanya paglapit sa atin. At marami naman tumatalima sa kanya. How will you answer him? Paano natin siya sasagutin? Sinagot siya ng Panginoon ganito. And Jesus answered him, saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Nang tao hindi lang mabubuhay sa pamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salita na lumabas at namamutawi sa bibig ng Diyos. Alam po ninyo, meron pong higit sa buhay kesa sa pagkain. Meron pa. Ang tao taglay niya ang katawan, ang kaluluwa at espiritu. Gulay at karne pinakakain sa katawan ng tao. Karagdagan sa mga calories at mga nutrients, ang tao ay kailangan kumain mula sa banal na buhay ng Diyos. Paano? By praying. As He lived, we must live also. As He lived before the Father. Ganyan din dapat. We have to pray. We have to seek His face. We have to read God's Word. By gathering with fervent sins. Huwag niyong kaligtaan mga bagay na yan. This is how we eat and partake of the divine life. Kung ang tao hindi po patuloy tumanggap ng pagkain na mula sa Diyos, ang kaluluwa at spirito ay maghihina at mamamatay. Iyon po yung ating naranasan sa ating mga buhay. Ang katawan mismo ay maghihirap dahil sa kakulangan ng mapagpagaling na Diyos kung hindi tayo nanatili sa Kanyang presensya. Messiah Jesus Himself is the tree of life. Ang Mesiyas mismo, siya po ang puno na nagbibigay ng buhay. Ang bunga po ng punong kahoy na ito nagbibigay buhay, ibibigyan tayo ng buhay na walang hanggan, at ang dahon ng punong ito ay para sa ating kagalingan, sinasabi po sa Revelation. Habang ang Mesiyas ay nalilikha sa loob ng iglesia, ang mga miyembro ng katawan ng Mesiyas ay magiging bahagi at nagiging bahagi ng punong nagbibigay ng buhay mismo. Habang ang Mesiyas ay likha sa atin, they become a life-giving spirits. Sinasabi po sa 1 Corinthians 15, kung tayo naging bahagi ng buhay nito, tayo nagiging espiritu na nagbibigay ng buhay. Kaya sinasabi po sa Psalm 3, the righteous person is a tree of life, bringing forth fruit in season. Ang matuwid na tao daw ay parang puno ng buhay na mumunga ng napapanahon. No person can live natural food alone. Wala pong tao na pwede mabuhay lamang sa natural na pagkain. Kung hindi tayo kakain o makikipagbahagi sa buhay ng Diyos, there's no enduring life in us. Walang buhay na magtatagal sa loob natin. Walang buhay na magtatagal sa loob natin. Yan po sinasabi sa John chapter 6, verse 27. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia dyan. John chapter 6, kaagad, verse 27. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Alam po ninyo mga kaibigan, ang madaling ang mga mensahe po kanina sa Sunday School parang nagko-correlate sa bautista. Ang mabilis na kaparaanan para mapatay yung buhay na nasa loob natin, if we spend so much time on material things. You know that. Spending
so much time in material things. Alam po niyo, sa atin bang ginagawa ng Diyos ngayon sa atin sa kanyang pagtutuwid sa ating mga buhay. Kaya sinasabi niyo, bakit nangyayari ito sa aking buhay? Bakit ito nangyayari sa aking anak? Sa aking gawain? Sa aking trabaho? Bakit ito nangyayari kaya sa akin ito? Alam po ninyo na meron ba akong nagawang mali? Sinusunod natin ating mga sarili. Meron ba akong nagawang kasalanan? Actually po, minsan, there's na sinasabi, the law of cause and effect. Yan po hindi natatanong sa Kristiyano na nagpapatuloy sa kanyang buhay pananampalataya. Hindi mo itatanong, if you don't spend time in reading God's Word, in prayer, spending so much time in material things, ang iyong ginagawa, actually, you're cutting your foot. Para bang you're slaying your own resurrection. Pinapatay mo mismo yung sariling pagkabuhay na maguli. Ang Diyos sa mga gaya ng ating nabasa, binigyan kapangyarihan at inendorse ang kanyang anak na si Jesus bilang tanging siya lamang na pwedeng makaloob ng pagkain na ang tao po ay pwedeng mabuhay. Kaya sabi din sa John chapter 6 verse 35, ating mabuksan, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin na hindi na magugutom at ang nananalig sa akin na hindi na mahuhuhaw kailanman. Marami pong mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoon ang nagpasimulang sumunod kay Jesus nung kanila pong napagtanto taglay niyang kapangyarihan na magparami ng tinapay at mga isda. Hindi dahil doon sa mga himala na kanya pong ginawa na sila po'y naakit, subalit doon sa pagnasa na magkaroon kaagad ng supply ng pagkain. Kaya sa ganito pong mga asal nila, sila po'y sinuway ng Panginoon sa kanila pong mga short-sightedness, sa kanila pong hindi nakakakita sa mga layunin at panukala ng Diyos sa kanilang mga buhay. At kanyang pinakilala sa puntong ito ang kanya pong sarili bilang pagkain at inumin na dapat tanggapin ng tao para po siya ay mabuhay. Kaya sinasabi po sa John chapter 6 verses 53 and 54, kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kailangan natin kainin ng laman at inumin ang kanyang dugo. Sabat yun mismo ang buhay na kailangan natin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus mismo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ang substance, siya ang dugo, siya ang laman, siya ang buto ng makapangyarihang Diyos. Kapag tayo sa pamagitan ng pananampalataya ay tumanggap o kumain ng laman at dugo ng Mesyas, tayo kumakain ng buhay ng Diyos. Ito ba yung ating nararanasan sa ating mga buhay? Ang tao ay patay, lahat sila, tayong lahat, we are all dead. Umihinga tayo, tumitibok ang ating mga puso, umaagos ang mga dugo sa ating mga ugat. Subalit, we're dead, apart from the life of the Lord. The life of God creates eternal life in our spirit and in our soul. Itong mismong buhay ng Diyos na nasa atin, siya pang lumilikha ng buhay na walang hanggan sa ating spirito at ating mga kaluluwa. At sa pagdating po ng Panginoon, ang ating katawan naman ang siyang bubuhayin, babaguhin. Ang kapahayagan ng walang hanggan na banal na buhay ng Diyos na nasa loob natin ay magaganap sa paglitaw ng Panginoong Jesucristo sa ating tinatawag sa unang pagbangon or the first resurrection. There's no true life apart from Messiah Jesus. Sino man ang hindi tumanggap sa katawan at dugo ng Panginoon ay patay spiritually. Hindi ko sinasabing literal, okay? Gaya ng ginagawa ng ating nakagisnan, na kapag tinaas ng pare ang tinapay, ito yung mismo nagiging actual na dugo ng laman ng ating Panginoon. Wala pong magic dito. Kapag sinabi ng Panginoon na kainin natin kanyang laman at dugo, it means na tayo nakikipagbahagi sa kanyang buhay, the substance of God Himself.
Yung buhay niya. Ito yung ating natatama when we spend time in the Word. Praying, listening. Kaya habang ginagawa natin ito, when we gather with fervent saints, kaya ginagawa na natin ngayon, kumakain tayo sa kanyang laman, umiinom sa kanyang dugo. God is imparting His life to us. Amen? Amen? So, ito pong ginagawa ng Diyos sa atin sa kasalukuyan. There's no true life apart from Messiah Jesus. Ang tao po taglay niya man ang isang puso. Gaya na aking nasabi na tumitibok at alam niya siya po ay nabubuhay, umaagos ang dugo niya sa kanyang katawan at maugat. He may be highly educated, talented, wealthy, mayaman siya. Magandang lalaki siya, maganda siya, personable and athletic. Subalit siya pa rin ay patay. Sa lahat ng mga katangian siya pa rin ay patay. Ang kanyang buhay nagmumula sa mga gulay, bigas, karne at mga gatas. At alam natin lahat ng ito ay magdidecompose ang katawan nito at mabubulok. Katulad niya ay ang mga damo sa parang, ang magandang halimbawa na maiksing panahon na tinalaga na hindi magtatagal, ito ay malalanta at lilipas. Katulad ng mga damo na ating nakikita sa kasalukuyan. Ganito ang buhay ng tao. Tomorrow it withers and fades away. People apart from Messiah are little more than highly intelligent animal. Iwalay sa Panginoon. Ganito tayo sa ating kalagayan. God loves His offspring. Alam ng mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang sangkatuan ay nilikha sa wangis ng Diyos. Ang tao ay tinalaga na umakyat sa pinakamataas na trono ng sansinakop. However, ang ganito pong pag-aunawa at paniniwala ay posible lamang sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. People remain in darkness and in death. Ang tao po ay mananatili sa kamatayan at sa kadiliman until they eat the flesh of Messiah and drink His blood. Inyo po nadinig yun? Mananatili ka sa kadiliman, kamatayan, hanggang hindi mo kainin ang kanyang laman at ang inumin ang kanyang dugo. Puno ka man ng teoloya, ang iyong kaisipan, ang iyong degree sa katabi ng pangalan ng lahat ng mga degree, philosophy, doktor ka ng ganito, walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na yan. Sa panahon ng pagbangon sa mga patay, hindi titignan ng Diyos ang laman ng iyong utak, ang kanyang titignan kung ano yung buhay na nasa iyo. Kinain mo ba ang substance, ang dugo at laman at inumin ang kanyang dugo, ang inumin ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Yun doon nakasalalay ang unang pagbangon natin. Hindi sa dami ng reliyon pinapalit mo bawat araw. Wala doon. Sana po araw-araw ito ay nagiging tunay sa ating mga buhay. Alam po natin, lagi natin ididinig ang mga bagay nito. Subalit kailangan natin daanin ito sapagkat ito ang bread question. Meron bang susunod mga tukso na dapat natin malaman? Messiah is eternal life. Ang Mesiyas mismo ang siyang buhay na walang hanggan. Kapag kinain ng kanyang laman, ininom ang kanyang dugo, ating tinatanggap sa ating sarili ang banal na panlikhang substance ng makapangyarihang Diyos. Kung paano ang natural na pagkain ay pinalalaki po ang ating mga muscles at ang ating mga buto. Gayun din naman, sa salita ng Diyos sa Mesiyas ay pinalalaki ang ating spiritual na substance na sa ating mga personalidad. We cannot live by bread alone. Hindi po tayo pwede mabuhay sa pamagitan ng tinapay lamang. Gaya po ng kapatid natin, binisit up kahapon, kanya napagtanto sa kanyang buhay. Kanilang naranasan kanyang sinabi, hindi pala pwede mabuhay lamang ang tao sa pera. Ito'y kanyang sinabi. Ipinaintulad ng Diyos sa mga bagay na dumating sa kanilang mga buhay. Mapalay yung kanyang asawa. Subalit, kanyang nasabi, sa puntong ito, aming naranasan, na ang tao pala hindi lang pwede mabuhay sa pera o kanyang sinasabi sa tinapay lamang, kundi sa kanyang karanasan, sa buhay ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya barang ako nagbabalik sa basics of the Bible, ito ang alam ko, confirmation ito. Mensahe ito ngayong umaga sa mga bagay na ating nadidinig sa ating mga kapatid.
We cannot live by natural food alone. Kaya ating pong tiyakin, hindi tayo kabilang sa mga tao na tinatapon ang kanilang mga buhay sa pamagitan ng di pagnasa, sa di pagpansin sa tinapay na binibigyan ng Diyos sa atin. Mga kabataan, sana huwag niyo sayangin ang tinapay na ito na binibigyan ng Diyos. Huwag niyo yun ang barkada o ano ang bagay. Pahalagahan ninyo at bigyan ng pansin ang tinapay na ito na binibigay ng Diyos sa atin, lalo niya sa inyong mga kabataan. Let us seek first the kingdom of God. At kasama po ng ganitong kaalaman, siya na hindi po pwedeng magsinungaling, pinayuhan tayo ng lahat ng pangangailangan natin. Sa buhay na ito ay kanidadagdag sa atin kung ating ilalagay ang Mesyas unang lugar sa lahat ng ating iniisip at ginagawa. The first temptation of Messiah had to do with bread. May kinalalaman po sa tinapay. The concept is that of survival. Ang konsepto nito po ay kung paano tayong manatiling buhay. Each human being is faced with the problem of survival. Ang bawat tao, ito po kanilang hinaharap. Ang kanilang kung paano po sila manatiling buhay sa sanglibutan nito. Each person wants to be sure he will live and not die. Ito po nais natin, di ba? He will be saved and not be lost. Na hindi siya po, na siya po maligtas at hindi mapamak. Na siya maging masayaan at hindi maghirap. Every person wants to be saved, to live forever in the presence of God in a joyous, fruitful existence. Messiah says to each one, ito po sinasabi ng Mesias ngayon sa atin sa kasalukuyan, you cannot survive by bread alone. Hindi ka pwede manatiling buhay sa pamagitan ng tinapay lamang. In order to survive, sinasabi niya po sa atin, you must eat the Word of God. We must eat the Word of God. I am the bread from heaven, sabi niya. Akong tinapay mula sa langit, come to me and eat and drink. I will not turn you away. Hindi tayo tataboy ng ating Panginoon. If you do not come to me, you will continue in darkness and in death. Ikaw ay magpapatuloy sa kamatayan at sa kadiliman. Ang bawat tao ay gagawin ng kanyang walang hanggang desisyon kahit na sa kasalukuyan. Yes, ito ba ang ating magiging tugon sa Kanya? I will come to Messiah and live. Ako'y lalapit sa Kanya at ako'y mabubuhay, or sasagot natin sa Kanya, no, I am receiving all I need from the world. Tinatanggap ko ang lahat ng aking pangangailangan sa libutan. Such is the first testing of mankind. Ito pong unang pagsubok ng sangkatauhan. Ano po kayang desisyon natin gagawin ngayong umaga? We have heard this over and over again. Pero ito pong unang yugto na dapat harapin ng isang mananampalataya. The bread question na ito. Ang Diyos po nakakalam kung ano tunay nating kalagayan ngayong umaga. Tayo ba'y lalapit sa Kanya and we will live and we want to live. Tayo po lang at ay manalangin.